Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Nagpaputok ng 8 emergency flares ang Titanic. Humihingi po ito ng tulong. Nakita po ito ng SS Californian, ngunit hindi sila kumilos dahil hindi naniniwala ang kapitan na tunay itong hudyat ng panganib. Dahil po dito, alam ninyo, about 1,500 persons ang namatay. Isang napakalaking trahedya, sana ang naiwasan kung pinansin lamang ang babala. Sa Ebanghelyo po ngayon natanggap ng mga kababaihan sa libingan ang pinakamahalagang balita sa kasaysayan. Si Jesus ay muling nabuhay. Agad silang tumakbo upang ibalita ito sa mga alagad. Ngunit ang mga punong saserdote at matatanda, katulad ng kapitan ng SS Californian, ay tumangging maniwala. Sa halip na tanggapin ang katotohanan, pinili nilang ikalat ang kasinungalingan upang itago ang muling pagkabuhay ni Kristo. Alam niyo po, hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi pinapansin ang mga babala ng pananampalataya. Ang patuloy na tawag ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan, ng simbahan at ng ating personal na karanasan. Ang iba, tulad ng kapitan ng SS Californian, ay hindi kumikilos. Iniisip na wala namang agarang panganib. Ngunit ang hindi pagtugon sa katotohanan ay may panghabang buhay na epekto. Si Pedro, sa unang pagbasa, ay buong tapang na nangaral na si Jesus ay ang Panginoon. Nakita niya ang mga palatandaan at kumilos siya. Tayo rin po ay tinatawag na tumugon, Huwag tayong maging tulad ng kapitan na hindi pinansin ang panawagan ng tulong. Huwag nating baliwalain ang katotohanan ng Ebanghelyo. Sa halip, ipahayag natin ito ng may pananampalataya, sapagkat si Kristo po ay muling nabuhay. At ito ang pinakadakilang mensahe ng pag-asa at kaligtasan. Amen.